Pakialaman mo pa isa mo. Comment lang inshallah ta'ala kung malakas ang sound para at least alam natin. Dito na tayo sa sa part 3 na ba to? Part 3 ng tawassul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wa usalli wa usallim ala nabiyil amin Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu alayhi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah ta'ala, paki-comment lang kung malakas na ang sound. Okay. Brother Jeffrey, salam. Inshallah, sa mga nakatutok sa daura ilmiya natin ng tawassul sa kitab pa rin ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dito tayo ko-continue natin. Dito inshallah ta'ala malalaman ng ating mga kapatid sa Islam kung paano mangdilud ang syaitan, especially sa mga non-Muslim. Kung may mga non-Muslim na nagsisik ng katotohanan, makakapanood nito, inshallah ta'ala, malalaman natin kung paano mangdilud ang syaitan. So dito inshallah ta'ala pag-aaralan natin ang gawain ng syaitan, paano siya mangdilud, inshallah ta'ala. Saan tayo nag-ending kahapon? Nag-ending tayo kahapon sa syafa'ah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tinatawag natin syafa'atul khassa wa syafa'atul 'am. Ang syafa'atul khassa, alam naman natin ang syafa'atul khassa, yun ay pag syafa'at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam exclusive sa kanyang uncle, ngunit hindi yun magtatagumpay ang kanyang layunin na makalabas ang kanyang uncle si Abu Talib sa impyerno, bagkos ang pinaka dininggin siya ng Allah Ta'ala, doon lamang siya sa shallow, sa light ng hellfire, kung saan magbuboil ang kanyang utak sa init ng impyerno. Na'udhu billahi min dhalik. Yun ang pinaka shallow na. Pero yung palabasin ng kanyang uncle sa loob ng impyerno papunta sa paraiso, hindi yung mangyayari, dahil hindi papatawarin ng Allah Ta'ala sino man ang gumagawa ng katambal sa Allah Ta'ala. Kaya inshallah pinag-aaralan natin. At the end naman sa pinag-aaralan natin na ganito, ang tawfik naman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala sa atin. Ang Allah Ta'ala ang tatawfik kung sino yung gusto niya i-tawfik, i-guide, hindi sa atin. Ang tayo ay irsyad lamang, da'watul irsyad. Da'wa tayo, sabi tayo, pero at the end of the day, ang magtatawfik, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinong karapat dapat buksan niyang puso, bubuksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dito pag-aaralan natin, sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kitab niya, Qaulul Mufid, Qaidatun Jalila fi Tawassuli wal Wasila, wal musyrikuna alladhina wasafahumullahu subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu bisyirki asluhum sinfan.
ang mga musyrik na una, kung saan dinescribe sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at dinescribe ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nababahagi sa dalawang kategory, sinfan, qaumu Nuh wa qaumu Ibrahim. So dito umpisa, di ba sabi nga nila, kung gusto mo malaman ng katotohanan, pumunta ka sa Ruth. Pumunta ka sa Ruth ng Kos. So dito mapag-aaralan natin, ano ba yung tinatawag dito? Bakit sinabi, dinescribe ng Allah Ta'ala ang root ng shirk nag-umpisa sa kauman ni Nuh, Prophet Noah. فَقَوْمُ نُوحٍ كَانُوا أَصْلُ شِرْكِهِمْ الْأُقُوفُ عَلَى الْقُبُورِ الصَّالِحِينَ ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُم ثُمَّ عَبَدُوهُم. Ang kaum ni Prophet Noah, ang origin ng shirk doon sa kanya, ang ginagawa in the beginning ng mga tao doon, before dumating si Prophet Noah, na al-ukuf fakat. Ang ukuf kasi parang nag-i-etikaf ka. Ito, dito nakuha ang word etikaf. Etikaf means seclusion. Nagsisecluded ka, na kumbaga doon ka sa isang area, na nagsisecluded ka, nagpe-pray ka, nagko-contemplate ka, natatakot ka sa Allah Ta'ala in any act of worship. Yun ang tinatawag na al-i'tikaf. From the word al-ukuf, akaf. So, pag tinawag kang nag-i'tikaf, ikaw ay mu'takif. Nag-i'tikaf ka. So, al-ukufu ala kuburihim. Kaya nga sinabi dito, sabi ng mga sheikh, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ang shirk, hindi porket wala kang sinasamba na may idolatry, o walang idolatry sa harap mo, ay hindi na yung shirk. Hindi argument yun. Labas sa argument yun. Bakit? Bakit nga ba? Kasi ganito yan eh. Alam niyo kung bakit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matagal niya inalaw magbisita ng libingan? Kasi bakit? Kasi at that time na yon, ang mga sahabi, lesser pang knowledge nila, yung mabda nila, principle ng akida nila, sa katotohanan, hindi pa nila mag-grasp talaga, hindi nila pa makomprehend ang pagbisita ng libingan. Kasi bakit nga pinagbawal ang propeta Muhammad in the beginning? Kasi doon nag-umpisa ang shirk sa libingan. So pakinggan nyo nag-umpisa ang shirk sa libingan. So bakit mention ng Allah subhanahu wa ta'ala dito yung sa time ni Prophet Noah? Kasi ganito yon. Sa time ni Noah, alam naman natin sa mga kapatid natin Muslim, yung iba dyan sa atin, bagong Muslim, nagsisik ng knowledge, buksan nyo yung Surah Nuh, chapter na Noah, makikita nyo doon, meron 5 awliya doon. 5 awliya. Isa sa mga 5 na tong awliya na to, si Nashar, si Yaqut, si Wad, ang pinakasikat sa 5 na to awliya. Pag sinabi mo kasing awliya, ikaw ay wali ng Allah. Wali means you're closer to Allah. Napakalapit mo sa Allah dahil religious ka. Kasi ang awliya, dinescribe sa loob ng Quran, humul muttaqun. Ang awliya ay ang muttaqun. Those who fear Allah Ta'ala. Yung may sobrang takot sa Allah, yun ang awliya. Yun ang plural ng wali. Waliullah or awliya, in plural, ibig sabihin nun, friends of Allah or righteous person na closer sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang awliya. So, nang namatay itong mga 5 awliya na to, na namatay, isa sa mga sikat sa kanila sino? Si Wad. Siya yung pinakasikat. So, anong ginawa ni Iblis, la'natullah alayh? Dito kailangan natin pag-aralan para maintindihan yung kitab na to. Kailangan ko rin dagdagan para maintindihan yung kitab na to, para mag-grasp nyo. Bakit sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na sinabi dito ni Sheikh, wal musyrikuna alladhina wasafahumullahu subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu bisyirki asluhum sinfan qaumu Nuhin wa qaumu Ibrahim. Bakit nga ba na-describe ng Allah Ta'ala at saka dinescribe ng Allah at ng propeta at dinescribe ng Allah at ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang nag-umpisa ang shirk doon sa kauman ni Nuh at saka ni Ibrahim? Kasi ganito yan eh. Kaya sinabi ko sa inyo, kailangan natin pag-aralan ang kakayahan ng syaitan, lalo na si Iblis. Okay?
Dahil ang syaitan, si Iblis, la'natullah alayh, ginawa siya sa apoy. Dahil ganun ang origin ng mga jinn, ginawa sila sa apoy. Sila ay kaya nila mag-pretend ng figure, ng shakal, ng hay'a, ng figure ng tao. Yatamathalu bi suratil ins. Kumbaga ganun. Kaya nila gayahin ang itsura ng tao para idilud ang tao. Ang thought natin, yung mga nakita natin, yung tao na matay, or anghel, or ganito, aulia, ang worst, ang iba nag-iisip pa, nakita kong Diyos. Pero ang gumagawa ng syaitan. So tingnan nyo kung paano dinilud ni Iblis ang kauman ni Nuh. Nang namatay itong mga 5 aulia, ang pinakasikat sa kanila lahat, si Wad. So anong ginawa ni Iblis? Si Iblis, la'natullah alayh. Una, sabi ni Ibn Abbas, ang ginawa ni Iblis, nang namatay itong 5 na to, ang ginawa niya ay kinopya ng itsura ng sheikh, isang sheikh, tawilul lihya, mahabang bigote, tapos nakadamit siya na puti, sheikh siya, matanda na siya. Tapos anong sinabi niya sa kaum? Hindi pa dumating si Prophet Noah. Ito na-mention din to ang nag-happen na to sa kitab ni Ibn Kathir, Bidaya wan Nihaya. So, ang ginawa ni Iblis, dahil nagpanggap siya sheikh, kamukha siya ng sheikh, siya ay sheikh, sinabi niya sa mga tao, mahal niyo ba yung mga awliya? Tingnan mo yung sinabi niya, akala ng mga tao siya ay sheikh talaga na tao na may kaalaman. Sobrang bright naman nga talaga ni Iblis. In fact, nakita ko, siya lang ang kreasyon ng Allah, nakipagdebate sa Diyos. Ganon siya tingin niyang taas ang kanyang knowledgeable, ang knowledge sa isip niya. So sinabi niya, alam niyo ba, mas mainam para sa inyo, kung talagang mahal niyo itong mga aulia, lalo na si Wad, ay i-remember niyo siya sa kanyang kamatayan. So ang tanong doon, ano bang masama pag i-remember mong kamatayan ng pinakamamahal mo, specialing aulia? Wala naman masama. Actually, nutusan nga ng syar ng law ng Allah Ta'ala. Remember mo, may Allah Ta'ala please with him, may Allah Ta'ala grant him paradise, ganyan. Remember mo yung kabutihan niya, wag lang tayo magtazkiya. Yung tazkiya kasi yung parang sober overpraising na hindi naman siya tama, hindi dapat ganon. Although yung tao na matay, hindi na nakasalanan yon. Kung hindi niya naman gusto na i-praise siya ng ganon. Pero kung mayroon nagtatarruf, nag-exceed sa pag-praise sa kanya, tatarruf, ganyan, wala na siyang kasalanan doon. So, ang ginawa, sabi ni Iblis sa kanila, akala nila kasi sheikh Ito sinabi ni Ibn Abbas. Sabi niya, dapat alalahanin niyo si Wad, lalo na yung 5, especially si Wad, iisipin niyo, parating yung isipin si Wad, na through your remembrance. So, jikir lang sila ng jikir, remembering Wad, asking Allah Ta'ala forgiveness para kay Wad, tatanggapin ang ibada ni Wad, alhamdulillah, mabuti. Then, after generation, isabihin, namatay na yung mga lolo na to, dumating na yung mga apo, naging lolo na din, lumabas na naman ulit si Iblis. Okay? Panggap na naman siya ng sheikh. Sabi niya sa mga tao, alam niyo ba yung mga lolo niyo dati? Yung lolo nyo dati, pag nare-remember nila si Wad, ganito ang ginagawa nila. So doon nagtahrif na si Iblis. Pinalitan niya yung utos na. Pinalitan niya. Sabi niya, ganito ang ginagawa ng mga forefather nyo dati. Pag dumarating ang kamatayan ni Wad ng ganito, ang ginagawa nila, nangihingi sila sa Allah based sa jah ni Wad or wijahan. Ang jah kasi ay dignity or level of standard. Yun ang jah. Manzila ba in Arabic? Pag sinabi mo, kunwari, manghingi sila ng kapatawaran sa Allah, sabi nila, Allahumma inni nas'aluka bijawad, faghfir lana ya arhamar rahimin. Ya Allah, nanghihingi kami ng kapatawaran sa iyo sa daraja ni Wad, patawarin mo kami. So doon na-mention na yung manzila, o tinatawag natin jah. Jah means yung manzila, yung degree na yun, rank, daraja. So, una nang tinuro ni Iblis, remembering lamang, zikir, which is okay. Dito mayroon ng konting kamalian. Mayroon ng papalapit na hindi na tama. So ganoon na mga prayer nila. Ya Allah, through Wad. Yun to yung tawassul.
Ya Allah, through what, forgive us. Ya Allah, by the degree of what. Ya Allah, by the being righteous of what, forgive us. Ganun ang ginagawa nila. Okay. Badajilan, after generation, namatay na itong mga forefathers na to. Pinanganak naman itong mga apo-apo na to. Here comes na naman dumating si Iblis. Ganun pa rin. Same context to. Chef pa rin siya. At sinabi niya, alam niyo ba yung mga forefathers nyo? Sinabi niya sa mga ruasa, leader doon. Alam niyo ba yung forefathers nyo dati? Yung mga nauna sa inyo, anong ginagawa nila? Oh, ang ginagawa nila ganito sila ka-intent, mag-remember kay Wad, ni-remember nilang death ni Wad, nagmamanzil sila, nagjaja sila kay Wad, yung tinataas niya yung rank, they ask Allah Ta'ala forgiveness sa degree ni Wad, or sa rank ni Wad, or sa mga awliya na to. Then, sabi ni Iblis sa kanila, mas mainam para sa inyo, gawan nyo si Wad ng picture sa loob ng bahay nyo. Gawan mo ng picture sa loob ng bahay nyo. Okay? So, ang ginawa dito, gagawan sila ng picture. In every ruasa, leader that time, naglagay na sila ng picture ni Wad or ibang awliya sa loob ng bahay. Okay, that's it. Nagkaroon na ng picture. Di ba? Nagkaroon na ng picture. After last generation, fourth generation, Badajilan again, lumabas na naman si Iblis. In the presence of Sheikh, mahabang lihya, ang ano niya, ang bigote niya, ganyan. At doon, sinabi niya, yung mga forefathers nyo ganitong ginawa, ganyang ginawa, mas mainam para sa inyo, gawan nyo si Wad ng idolatry. Or yung mga awliya, lagyan mo ng idolatry. You know what? They did it. Ginawa nila. Nang dumating si Prophet Noah, ang idolatry, 4 na. Pagdating ni Prophet Noah, alayhi salatu wassalam, ang idolatry, 4 na. Kasama na doon ang idolatry ni Wad. See, doon ang umpisa. From the beginning sa libingan, kaya tinatawag yan sa awthan wassanam. Pag sinabi mo awthan, yu'badu min dunillahi subhanahu wa ta'ala, biduni surah. Yung mga sinasamba maliban sa Allah pero walang picture. Ito yung awthan. Wala sang picture. For example, graves or altar, walang picture. Yun ang tinatawag na awthan. Pero pag sinabi mo sanamiya, ito idolatry, na-evolve na to. Galing na to sa doon walang picture, nagkaroon na siya ng picture. Yun na yung tinatawag natin sanam or asnam in plural, idols. Okay, sanamiya, idolatry. So doon yung nag-happen. Kaya din sinabi rito ni Sheikh, nag-umpisa, dinescribe ng Allah Ta'ala at ng kanyang mahal na propeta, ang shirk ng tao na una, in 2 klase, yung una sa time ni Noah. Okay? Yung pangalawa, dito sa time nino? Sa time ni Prophet Abraham. Okay. Konting background, kwento ko sa inyo si Abraham. Sa time naman ni Abraham, magkaiba. Wa qawmu Ibrahim, kanu aslo shirkihim, ibadatul kawakib, wasyams, wal kamar, wa kullu min haula'i, wa kullu min haula'i wa haula' ya'buduna al-jin. Fa inna syayatina qad tukhatibuhum wa tu'inuhum ala asya. Sabi ng Sheikh. Sa time naman ni Abraham, ang tao, hindi lang sumasamba sila sa idolatry. Hindi lang sa idolatry sila sumasamba. Bagkos, sinasamba nila na pati mga bituin. Stars, araw, buwan. Okay, dito yung mga, di ba, yung mga religion ng dati, mga sinasamba yung mga Jupiter, Mercury, stars, ganyan, yung mga ancient, kung babasahin mong history. Doon na nag-start. At every nation na to, yung gumawa nito, ang tingin nila, lalo sa time ni Abraham, ang sinasamba nila, yung mga star na to, or buwan na to, o ganito. Pero hindi nila alam, ang sinasamba nila ay shaitan. Shaitan, jinn, shaitan. Dalawang klase jinn, ha? Jinn shaitan and jinn Muslim. Okay? May jinn naman kafir, pero yung masama dito yung jinn shaitan. Yung mga bata ni Iblis, o yung mga descendant ni Iblis, or family ni Iblis, ni Lucifer, yun ang mga shaitan. Sabi ng Sheikh, fa inna syayatina kad tukhatibuhum wa tu'inuhum. Ang shaitan ang tumutulong sa kanila. Iniable to do the shirk, ang shaitan ang tumutulong sa kanila. Ala asya. Wa kad ya'takiduna anna ya'buduna al-malaikat. Ang thought nila, they worship angels. Ang akala nila, ang sinasamba nila ay anghel.
Wa in kanu fi haqiqati innama ya'buduna al-jin, pero ang katotohanan sinasamba nila ay jin. Fa innal jinna humul ladina yu'inunahum wa yardawna bi syirkihim. Ang mga jin, sila yung mga yaon na tumutulong sa kanila sa paggawa ng shirk at nagiging please sa gawain nila shirk. Ito yung mga jin, shaitan. So yun ang nag-happen. Sa time ni Abraham, kasi bata pa si Abraham, ganito yan eh. Kwento ko konti sa inyo sa time ni Abraham. Sa time ni Abraham, bata pa, ang pangalan ng tatay niya si Azara. Azara, lagay sa Quran. Ang tatay niya ay nahat, ibig sabihin gumagawa ng sculpture. Sculpture. Kaya nga ang punishment pag gumagawa ng sculpture ka, brother, gumagawa ka ng mga picture na may itsura, nakakatakot. Kaya riwayat kay Ibn Abbas, isang lalaki, gumagawa siya ng pictures na may soul. So sinabi sa kanya ni Ibn Abbas, hindi mo ba alam gaano ka-grievous yan, ka-danger yan? Sabi niya, hindi ko alam, sabi ni Ibn Abbas. Si Abbas ay kasi ng Propeta Muhammad at sahabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, paano yun? Kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Allah Ta'ala, yung mga yaon na gumagawa ng picture, yung gumagawa ng picture o sculpture, hindi naman sa tama ginagawa or for any reasons, hindi ginagawa sa tamang, lalo na pag ginawa ito dahil may sculpture, may idolatry ganyang gagawin, yung gumagawa ng ganon, sabi ni Ibn Abbas, yaon mga tao na yan, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila na ang pag naabutan sila ng kamatayan, pag naabutan sila ng kamatayan, sila na to, sasabihin sa kanila ng Allah Ta'ala. Ang sasabihin ng Allah Ta'ala sa kanila, ahyuma kalaktum. Sabi ng Allah Ta'ala sa kanila, pag ikaw'y gumagawa ng sculpture o idolatry, sasabihin ng Allah Ta'ala sa kanila, bigyan nyo soul ang ginawa ninyo. Bigyan nyo soul ang ginawa nyo. At definitely, hindi nila kaya bigyan nyo ng soul dahil walang pwede magbigay ng soul except ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah Ta'ala lamang nakakabigay ng soul. Wala nang iba. So, nangyari, pag ginawa nila yung ganon, mahihirapan sila kasi hindi nila kaya lagyan ng soul. Ang yun. So hanggang hindi nila kaya lagyan ng soul, mahirap sila makapasok sa paraiso. So natakot itong lalaki na to sa sinabi ni Ibn Abbas. So yun ang nag-happen. So, ang akala ng mga tao, itong sinasamba nila, ay angel. Angel ang sinasamba nila o ganito, ganyan. Pero hindi nila alam, ang sinasamba nila ay shaitan. So, sa time ni Abraham, maliit pa siyang tatay niya gumagawa ng sculpture. Yung kumbaga sinasamba, yung mga sculpture na sinasamba, ginagawa ng tatay niya. So, anong sabi ni Abraham sa kanyang tatay? Sabi niya, tay, bata pa siya that time, fata. Sabi niya, tay, tingin ko, mas Diyos ka kaysa sa idolatry na yan. Sabi niya, anong pinagsasabi mo, anak? Mas Diyos ako sa idolatry na to? Sabi niya, oo, tay. Sabi niya, bakit? Mas makapangyarihan ka eh. Sabi ng kanyang tatay, bakit mo naman nasabi, Abraham? Sabi niya, tay. Sabi niya, hindi mo ba alam, tay? Yung Diyos na yan, ikaw ay ang gumawa. So meaning, mas malakas ka pa sa Diyos kasi ginawa mong Diyos. Sabi ng tatay niya, Abraham, umalis ka dito. Huwag mo akong guluhin, umalis ka dito, baka tamaan ka sa akin. Umalis ka dito. So si Abraham, maliit pa siya, talagang mayroon na siyang guidance galing sa Allah. Kasi yun naman ang mga propeta eh. So nangyari, one time kinuha niya yung Diyos ng tatay niya. Idolatry, kinuha niya at tinapon niya sa tubig. Tinapon ni Abraham. Sabi niya, tay, halika. Sabi ng tatay, bakit? Yung Diyos nalulunod. Sabi niya, nalulunod yung Diyos, tay. So nakita ng tatay yung Diyos nalunod doon sa tubig, hindi man lang marunong lumangoy, nalunod. So sabi ng Abraham, sabi ng tatay niya, umalis ka na dito, hindi ko na gustong pinagagawa mo. Pero yung lahat ng ginagawa ni Abraham, may hikmat yon. Kaya lang, hindi naintindihan ng tatay niya, dahil walang gabay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang nangyari, dahil nag-worry ng tatay niya sa ginawa ni Abraham, ang ginagawa ni Abraham, mayroon doon isang area, kumbaga parang altar ba? Altar yung kung saan, kaya yun ang tafsir sa Quran, yung azlam, yung altar kung saan sila doon, naglalagay ng mga ano-ano ganyan dyan, ay yung nusub pala. Astaghfirullah, yung nusub, sinabi doon sa Quran,
yung nuzub, yung aslam, yung gamitin para sa mga magic, ganyan-ganyan. Tapos yung nuzub, may altar, nalalagyan ng ganito ng pagkain. Yan ay rijsum min amali syaitan. Yan ang gawain ng syaitan. So, fastanibuhu. Sabi ng Allah, layuan nyo lahat yan. Yan ay kagagawa ng syaitan. So, nangyari, meron silang doon parang altar kung saan doon yung mga tao religious, pag nakakapunta sila doon, umiiyak sila doon. Pag sinabing umiiyak, pagdating nila doon, umiiyak sila. Yung pag-iyak nila parang sobrang nila, yung devoted nila, umiiyak sila doon. Pag nakikita nila yon, naiiyak sila. Umiiyak sila ganyan, nakikita nila, takot na takot sila ganyan. So, nang nangyaring ganon, ang ginawa ni Abraham, one time, pumasok siya doon sa area ng seclusion nila. Ito yung wording dito na parang ukuf din. Al-ukuf, ibig sabihin ng secluded area kung saan sila doon. Pumunta doon si Abraham. Nang pumunta si Abraham doon, anong ginawa ni Prophet Abraham nang pumunta siya doon? Pagpunta ni Prophet Abraham doon, kinuha niya mga pagkain. Kinuha niya pagkain ng mga inalagay sa mga idolatry na yon at sinabi niya, kain kayo. Hindi ba kayo kumakain? So, sinubuan niya. Hindi naman kumakain eh. Sinubuan niya, kain kayo, kumakain ba kayo? So, nangyari, nang hindi kumain, kasi ginawa niya pala yon sa time ng Yawm Zina. Yawm Zina means yung festival nila, yung feast nila. So, ginawa ni Abraham, nagsakit-sakitan siya. Sabi niya, inni sakimun, ay sakit ako, strategy na yun. Sabi ng mga fasir doon, ay strategy yun ni Abraham. O, strategy yun. Hindi siya napabilang doon nagsinungaling. Kasi meron term dito na tinatawag na hindi ka mabilang na sinungaling. In fact, may sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 gawain hindi ka mabibilang na sinungaling. Laysal kadzab, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung una doon, yung al-harbu khuda'ah. In jihad, in any war, o hindi lang jihad o battlefield, o every battle, meron siyang strategy. Khuda means strategy. Hindi mo pwede sabihin ng strategy mo, this is the part of jihad or any war. Hindi mo pwede. Kaya sinasabi nga sa mga US, ito ay tinatawag nila, ano ba yung term na ginagamit nila? Hindi mo pwede ipagsabi. Classified. Yun ang term na ginagamit nila. Is this classified? Yes, this is classified. Hindi mo pwede sabihin. So, ganun talaga yun sa gera. Sa pangalawa, kasi itong ganitong klase na hindi siya nababilang ng kasinungalingan, yung tinatawag dito, yung lalaki, kung saan magsasalita siya ng good words to impress his wife, na ganyan, sabi mo, maganda ka, ganyan, para mas mapapalapit ang loob ng asawa niya, ganyan, para di ma-down ang asawa niya, which is ito ay kinikonsider not a lie. Hindi siya lie. At yung pangatlo dito, yung sinasabi dito, gagawa-gawa ka ng kwento para magkabati ang nag-aaway. Hindi siya mabilang na lie. For example, nag-aaway si Muhammad at saka si Abdullah, sabihin mo, alam mo Abdullah, si Muhammad gusto niya makipagbati sa iyo. O ikaw naman Abdullah, si Muhammad gusto makipagbati sa iyo, o ikaw naman Muhammad gusto na ni Abdullah makipagbati. Para magbati ang dalawa, di siya matatawag na lie. Okay? Pero dito magkaiba sa atin, di ba? Pinag-aaway. Gagawa ng paraan paano mag-aaway. So, gano'n yung tinatawag, sinabi ni Prophet Laysal Kadzab. So, sinabi ni Abraham, ini sakimun, hindi siya nagsinungaling noon. Yun ay tinatawag sa Arabic, thawriya. Thawriya means, double entry ba? Thawriya. Hindi ka naglalay, at the same time, hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero may mission ka. Yun ang thawriya. So, sinabi, ini sakimun, may sakit ako. May sakit ba siya doon? Wala. Para gawin niya yun, para umalis sila doon, pupunta doon sila sa Yawm Zina, yung fiesta nila, maiiwan siya. Sasabihin ng mga tao, si Abraham may sakit, wag na natin isama. May sakit si Abraham, wag natin isama. Baka mahawa pa tayo, wag natin isama. So iniwan siya mag-isa. Ang ginawa niya, pagdating niya sa altar, yun ang chance niya para patunayan niya, binigyan niya ng pagkain, pinakain niyang idolatry, ayaw kumain. Sabi niya, hindi ba kayo kumakain? O kinakausap ko kayo, ba't kayo di sumasagot? Okay. So, nangyari, ang ginawa niya, kumuha siya ng kadum, yung axe. Yung axe na palakol, kinuha niya, at sinira niya lahat ng mga maliliit na idolatry. Ating tinira niya, malaking idolatry. So, nang nangyari, may nakapagsabi, yung mga Diyos natin na idolatry, nasira na, bilisan nyo, tumakbo kayo doon. So, nagtakbuhan sila doon. Nang dumating sila doon, sirang-sira na lahat. Wala na si Abraham doon. So, nung ginawa nila, instead sila magabayan.
Sabihin nila, wala naman palang kwenta. Instead nila sabihin, wala naman palang kwentang Diyos na to. Hindi man lang matulungan ng sarili, ganyan-ganyan. Ang sinabi nila, anong nangyari sa inyo? Hindi nyo man lang maprotektahan ang Diyos nyo. Sabi na, sinong gumawa nito? Sinong gumawa sa karumal-dumal na gawain na to? Sabi na, walang iba yan, kundi si Abraham, anak ni Azara. So si Abraham, naghahantay siya. Iko-question siya, hinahantay siya, tatanungin siya. So pag dumating na doon, tinanong nila si Abraham, Abraham, afa'alta li'alihatina hada? O Abraham, ikaw bang gumawa sa mga Diyos-dosan namin na to? Ikaw bang sumira? Ang sabi ni Abraham, bal, fa'alahum kabirhum hada. Hindi ako, yung malaking Diyos ang gumawa. Tingnan nyo. Nakita niyo yung palakol? Nandun sa leeg niya, siya ang sumira. Sinira niya itong maliit na Diyos. O, ngayon, sabi ni Abraham, fas'aluhum in kanu yantikun. Tanungin nyo yung mga Diyos na maliliit, na nasira, tanungin nyo kung makakapagsalita. Sabi, niloloko mo ba kami, Abraham? Alam mo naman, hindi makapagsalita yan, hindi ganyan. Yung sinabi sa kanila ni Abraham, alam nyo naman pala hindi makapagsalita. At hindi matulungan ng sarili, tapos sinasamba nyo. So, ang ginawa nila, na-prove nila si Abraham ang gumawa nun. So, ang ginawa nila, na sa galit nila, nag-ipon sila lahat. Biruin mo si Abraham lang ang believer nun, ha? Sa time na yon, believer ko? Nagalit sila. Ang ginawa nila, lahat ng may galit kay Abraham, kahit yung babae may sakit, halos hindi na makatayo, tumayo, kumuha ng panggatong, nilagay nila lahat ganyan, nag-pile up sila ng kahoy. Sobrang laki ng pile up ng kahoy, parang bundok, ang laki ng nilagyan na nila ng apoy, pinaapoy na nila, sobrang laki ng apoy, walang ibon nakakadaan sa taas, mamamatay. In fact, hindi nila kaya itapon si Abraham sa apoy ng kamay. Ginamitan siya ng manjanik. Manjanik in Arabic, sa English, catapult. Yung catapult, yung Old War dati, ginagamit yun. Yung tirador, yung parang ilalagay ka yung parang kanyon sa tirador, gaganyanin ka. Ganun ang ginamit nila, catapult. Yun ang ginamit nila. So, nang ginamit nila yon, hindi nila kaya itapon si Abraham ng kamay lang, itatapon ganyan. Nang tinapon si Abraham papunta sa apoy, dumating si Jibril, sabi niya, Abraham, anong gusto mo? I-rescue kita. Sabi ng Allah Ta'ala, itong inutos sa akin. Sabi ni Abraham, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Enough na sa amin ng Allah, enough na sa akin ng Allah. Siya ang best disposer sa lahat. Yan din ang sinabi ng believer sa time ni Propeta Muhammad. Nang nag-jihad sila that time sa Badar, ang dami nila, 309 lang sila. Ang kalaban nila, 3,000 mahigit. Tapos, ang munapik, pumupunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahabi. Anong sabi sa loob ng Quran? Innan nasa kad jama'ulakum fakshawhum. Ya Muhammad, alam mo ba yung mga tao, ya Muhammad? Yung Quraysh, yung Jews, at yung mga iba pa, nagtulong-tulong lahat para girahin kayo. 309 lang kayo. Kayo ay ang kalaban nyo, libo-libo. Fakshawhum ya Muhammad. Matakot kayo sa kanila. Surrender na kayo. Pero nang narinig ng sahabat, nang narinig ni Propeta Muhammad ang sinabi nila, ang sabi ng Allah Ta'ala, nang narinig yun ng mga believer na tinatakot sila dahil marami ang kalaban, ang sinabi lang nila, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Enough na sa amin ng Allah. Siya ang bahala sa lahat. Hindi sila natakot. Kaya sabi ng Allah, bihira ka makakita ng katulad ng sa time ng mga sahabat at saka sa mga Muslim na tunay, yung mga believer talaga, na pag nakita nila maraming kalaban, hindi sila natatakot, pero matatalo nila. Pero yun yung sahabat, sa time nila nag-jihad that time, ang dami-dami nilang kalaban, konti lang sila, pero hindi sila natatalo dahil nagpapadara ang Allah Ta'ala ng anghel galing sa lakit, libo-libo para tumulong sa kanila. At yung patay nila ay shahid, martyr in the sight of Allah Ta'ala. Nang tinapon si Abraham sa apoy, anong sinabi ni Abraham? Sabi sa riwaya, 40 days, hindi tumigil ang apoy. Titigil, lalagyan na naman, lalagyan ng panggatong. Yung leader that time, sa time ni Abraham, si Namrud, siya yung Pharaoh that time. Tapon ng tapon, ganyan, tapon ng tapon. Yung mga tao doon, puro na ng uling sa muka. After 40 days, lumabas si Abraham. Ang sinabi ng Allah Ta'ala sa apoy, Ya apoy, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O apoy, maging malamig ka. Sabi ng Allah, o apoy, maging malamig ka for the safety of Abraham.
At doon, sabi ng Allahu Ta'ala sa loob ng Quran, La ya'lamu junuda rabbik. Walang nakakaalam sa sundalo ng Diyos mo o Muhammad. Illa huwa, except ang Allah. Ang apoy ay sundalo ng Allah. Ang hangin ay sundalo ng Allah. Ang dagat ay sundalo ng Allah. Lahat ng nasa mundo na to sundalo ng Allah. Yung nasa lahat ng sa kalangit-langitan, lahat ng alam mo at hindi mo alam, lahat yan sundalo ng Allah. Kaya ang sinasabi lang nila, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nang sinabi ni Abraham, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Enough na sa akin ng Allah, siya ang bahala sa lahat. Nagantay sila. Nang lumabas si Abraham sa apoy, nag-glaze. Nagbabright ang kanyang face. At sinabi ni Abraham, sa tanan ng buhay ko, sabi ni Prophet Abraham, sa tagal ko na nagda'wa for the sake of Allah, never pa ako naka-encounter ng sobrang karanasan na mabuti. Yung nasaramdaman ko, sobrang lamig, ang sarap ng lahat, except nang tinapon ako sa apoy. Bakit? Ginawa ng Allah ang apoy na malamig para sa kanya, yung tamang-tama lang, kung saan akala ng tao sunog na siya, pero hindi siya namatay. Yun ay mu'jizat na binigay, miracles ng Allah Ta'ala kay Prophet Abraham. So yun ang tao. So pinali si Abraham sa Babil. Saan ang Babil? Sa Iraq. Okay, pumunta sa Sarran, ibang area. Doon naman sa ibang area, ang mga tao sumasamba sa bituin. Tingnan nyo kung gaano ang uslub. Gaano kagaling si Abraham sa dawa. Uslub means style of dawa, pattern. Pagdating doon ni Abraham, nakita niya yung mga tao sumasamba sa ano? Sumasamba sa bituin. Kawakib means plural ng kaukab, bituin, plural sa mga nujum, bituin. Nakita niya mga tao sumasamba sa bituin. Anong ginawa ni Abraham? Sabi niya sa mga tao, tingin ko, mayroon ako mas maliwanag na Diyos. Sabi ng mga tao, alin dyan. Sabi niya yun, no? Yung first papasok ang gabi, yun ang Diyos, maliwanag. Kung ngayon sa science, pinag-aaralang science, yun ay Venus. First, pagpasok ng gabi, yung mayroong maliwanag ka makita, yung nag-blue, yan ay Venus. Yan ang Diyos ko. Okay, sabi ng tao, ganda, yan ang maliwanag, yan ang Diyos natin. Okay. Nang kinalauna, naging umaga, wala na yung yung stars. Sabi ni Abraham, alayhisalatu wassalam, walang kwentang Diyos yan, nawawala. Akala ko yung Diyos hindi nawawala, ayoko ng Diyos nawawala. Maghahanap kaya ako. Hanap tayo ulit. Hanap ako ng Diyos, mas maliwanag. So sabi niya, sige. Umahanap siya ng Diyos. Nakita niya yung buwan. Siyempre, mas maliwanag ang buwan. Sabi niya, ito yung Diyos ko, yung buwan. Mas maliwanag sa una, ito yung buwan. Sabi niya, okay, yan ang Diyos natin. Maliwanag sa una, yan ang buwan. Okay. Pagdating doon, kinaumagahan, wala nang buwan. Sabi ni Abraham, ano bang klaseng Diyos yan? Nawawala. Ganyan bang Diyos nawawala? So gusto niya pagbigyan ng tadrib, o samsil, o example, o masal, o ibrah, let's say. Sabi niya, ano bang klaseng Diyos yan? Nawawala. Ang laki-laki nawawala pag umaga. So sabi niya, okay, maghahanap ako ng Diyos. Mas malaki. Sabi niya, okay, maghahanap ako ngayon, ito ang Diyos ko. Yung Diyos ko, ito yung pinakamalaki. Grabe yung brightness niya. Yun ang nakita niya ang araw. Yan ang Diyos ko. Pagdating sa gabi, nawala na naman ang araw. Ano sabi ni Abraham? Mga tao dito sa Ran, unless gabayan ako ng Allah Ta'ala, talagang maliligaw ako ng landas. Alam niyo kung bakit? Hindi ang Diyos ko ang buwan, hindi ang Diyos ko ang araw, o ang bituin, pero ang tunay na Diyos ko, yung lumika sa kanila, lumika sa araw, sa bituin, sa buwan, at lumika sa kalangit-langitan, at hindi nawawala magpakailanman dahil wala siyang umpisa, wala siyang ending. Yun ang Allah Ta'ala. Doon, kaya ito sinabi dito, ang kauman ni Abraham, ang origin nila, hindi lang sila nagsamba ng idolatry, nagsamba rin sila sa mga stars. And, kamar, buwan, o syamso, o araw. So, yun ang nangyari. So, sabi dito ni Sheikh, فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ قَدْ تُخَاتِبُهُمْ وَتُعِينُهُمْ عَلَى أَشْيَاءٍ. Ang tumutulong sa mga tao sa gawain na yun ay ano? Sino?
Ang syaitan, ang mga syaitan. Wa qad ya'takiduna annahum ya'buduna al-malaikat. Ang akala nila, ang sinasamba nila, anghel. Ang thought nila, anghel ang sinasamba nila. Wa in kanu fi haqiqati innama ya'buduna al-jin. Pero ang katotohanan ng sinasamba nila ay jin, shayatin, syaitan. Fa innal jinna humul ladina yu'inunahum wa yardawna bi syirkihim. Ang jin ang tumutulong sa kanila at napiplease sa gawain nila. Yun ang sinabi. Kaya pagdating sa Yawm al-Qiyamah, tingnan nyo ang ayat. Ito dalil. Sulatin nyo mga kapatid ha. Isulat nyo. Matatagpuan nyo to sa Surah As-Saba. Kung hindi ko alam ang Surah As-Saba sa English, mahanap mo sa Quran kung may English translation kayo, chapter 40. Surah Saba, ayah 40 and 41. Dito makikita mo kung anong gagawin ng mga jin syaitan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahshuruhum jami'a, thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Tatanungin ng Allah ta'ala ang lahat. Sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom, walang makakaligtas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala. Dahil dito, ang akala ng mga tao, ang sinasamba nila ay mga anghel. Dinamay pa yung anghel. Ngayon, kailangan ng mga anghel maghugas kamay. Sinabi dito, ang sinasamba nila, tumulong sa kanila ang syaitan. Ngayon, kailangan ng anghel maghugas ng kamay nila. So sa araw ng paghukom, dahil ang Allah mayroon siyang adala, mayroon siyang justice, adala, tatanungin niya. Sabi ng Allah, sa araw na bubuhayin ko sila, ilalagay ko sila sa parang mahsyar. Nandoon na lahat ng tao from time of Adam hanggang pinakalas na tao ipapanganak before ng day of judgment. Sasabihin ng Allah Ta'ala, ahaula yakulul malaikat, ahaula iyakum kanu ya'budun. Sabi ng Allah Ta'ala sa mga anghel, o kayong mga anghel, itong mga tao na to, sabi ng Allah sa mga anghel, o kayong mga anghel, itong mga tao na to, sinasabi nila doon sa mundo, ang sinasamba nila kayong mga anghel. Ngayon sumagot kayo anghel kung kayo ang sinasamba. Dahil siyempre, pag nagkamali ang anghel, ipapanis sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang anghel, hindi naman sila sumusuway sa Allah. Yaf'aluna ma yu'mar. Ginagawa lang nila anong utos ng Allah. Ang sinasabi nila parati, la ilma lana illa ma'allamtana. Wala kaming knowledge si Allah except anong ituro mo sa amin. Di ba? So, sabi ng Allah Ta'ala, o mga anghel, nandito na kayo ngayon. Ang sabi ng mga tao na to, kayo daw ang sinasamba nila doon sa mundo. Anong sagot ng mga anghel? Sasagot ang mga anghel, Subhanaka. Ang first sasabihin ng mga anghel, glory be to you, Allah. Ya Allah, glory be to you. Napakataas mo, Allah. Glory be to you, Allah. Anta waliyuna. Anta waliyuna. Ya Allah, ikaw ang wali namin. Ikaw ang helper namin, sabi ng anghel. O Allah, ikaw ang Diyos namin, ikaw ang helper namin, sabi ng anghel. Min dunihim, pero sila iba, ya Allah. Yung mga tao na yan, dinadamay kami, iba yung sa kanila, ya Allah, sabi ng mga anghel. Balkano ya'budun al-jin. Sila, bagkus si Allah ang sinasamba nila, hindi kami. Hindi kami mga anghel. Ang mga jin na syaitan ang sinasamba nila. Yung nangloko sa kanilang jin na syaitan. Aktsarahum bihim mu'minun. Ang karamihan sa kanila naniniwala sa mga ganito, sa pinagloloko sila ng syaitan. So yun ang sasabihin nila. Katulad ng sasabihin ni Jesus Christ. Mapasok natin ng konti. Hanggang ngayon, nahihirapan ng non-Christian sagutin itong Gospel of St. Matthew chapter 23 verse 7. Nahihirapan sila sagutin itong Gospel of St. Matthew chapter 23 verse 7. Pero ito yung prediction ng pagdating ni Jesus. Kasi both Muslim and Christian naniniwala babalik si Jesus. Magkaiba lang ang teorya. Sa atin, naniniwala tayo si Jesus babalik dito, pagpapatuloy niyang buhay niya, papatayin niya yung Antichrist, tapos noon, ibabalik niya ang law ng Allah Ta'ala, sisirain niya yung cross, papatayin niya mga baboy, at i-establish niya ang law ng Allah at mamamatay siya, ililibing siya doon sa Madina.
Okay. Yun si Jesus Christ. Babasa sa Syria. Ahawak siya sa dalawang pakpak ng anghel pagbaba niya dito. At papatayin niya yung Antichrist. At babalik siya, ikukumpleto niya yung life niya, yun ng lahat, katapusan ng ending na, doon na darating tinatawag na Yawmal Qiyamah Alamatul Kubra, the major sign of Day of Judgment. After doon sisirain na ng Allah, after ni Jesus Christ, mamamatay na lahat ng believer, at yung matitirang tao dito, yung pinaka-worst na tao, sila ang makakasaksi ng sisirain na ng Allah talang universe. Kung saan lahat ng mga bundok, parang ipo-ipo lang, gaganyan sa taas ng langit. Yung lahat ng bituin mahulog sa dagat, aapoy ang dagat. Wawasakin ng Allah ang universe. Nakita nyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung papel, pag gaganyanin mong papel, gaganunin ng Allah ang universe. Wala, masisira. Walang takas. Kahit gaano ka pa ka high-tech, di ka makakatakas. Kasi hindi lang mundo sisirain, universe. Sisirain ng Allah. Tapos sirain ng Allah lahat, mamamatay lahat, walang matitira, kahit maliit na germs, mamamatay lahat. Pati mga anghel, makakatikim ng kamatayan. Pati si Gabriel, makakatikim ng kamatayan. Pati yung Malakul Maut, mamamatay. Yung angel of death. Pati yung kamatayan, papatayin din ng Allah. Sinong matitira? Nag-iisa lang ang Allah. In the beginning, ang Allah lamang. Nang tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ano ang umpisa ng lahat na to? Sino nag-umpisa lahat na to? Sabi niya, kan Allah. Ang nag-umpisa, Allah. Lam kablahu shay. Walang nauna sa Allah Ta'ala. Ang Allah nag-umpisa, walang nauna sa Kanya. Siya lahat ang nauna. In the beginning, ang Allah, la bidaya wala nihaya. Walang beginning, walang ending. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At the end of the days, the end times, babalik, nag-iisa rin ng Allah. Lahat patay. Sirain niya. Anong sasabihin ng Allah? Sinabi ng Propeta Muhammad sa hadith, Ana Malik. Sasabihin ng Allah Ta'ala, Ana Malik. Ako yung king. Ayna muluku fil ard. Ayna muluku fil ard. Lahat kayo, sabi ng Allah, ako ang king, tunay na king, Malikul Amlak, king of kings. Asan na ang kings maliban sa akin? Asan ang naghahari-harian maliban sa akin? Lahat walang sasagot. Allah lamang. Kaya mag-isip tayo, pagdating mo sa kabilang buhay, hindi Allah ang Diyos mo, na humanap ka ng matibay na tutulong sa'yo. Humanap ka na ng sobrang tibay tutulong sa'yo. Lahat takot sa Allah. Maski itong anghel, nang pinagbintangan sila daw ang sinasamba ng mga tao, sasabihin nila, Ya Allah, Subhanaka. Subhanaka, anta waliyuna. Ikaw ang wali namin, Ya Allah, Diyos ka namin. Min dunihim, pero sila, Ya Allah, ang sinasamba nila jin. Hindi kami, Ya Allah, wala kaming kinalaman, sabi ng anghel. Ito ngayon sasabihin ni Jesus. Buksan niyo Surah Ma'idah. Doon sa Gospel of St. Matthew chapter 23 verse 7, nang tinanong si Jesus, sabi niya, on that day, sabi ni Jesus Christ, the day of judgment, sa pagbabalik ni Jesus, sabi ni Jesus, Jesus Christ, alayhi salatu wassalam, on the day, pagbabalik ni Jesus, many will come to me on that day. So sabi ni Jesus Christ, many will come to me on that day. Sa araw ng paghuhukom, maraming lalapit sa akin. Sasabihin sa akin, Lord, Lord, did we not prophesy in thy name? In thy name cast out devils. In thy name we do many mighty works. Magulat si Jesus. Sabi niya, ha? Ginawa niyo ba yon? In my name? Yun ang tawassul. Dinaanan niyo pala ako sa ganung paraan? Sa pangalan ko? Tinaas niyo yung degree ko? Na hindi naman inutos ng Diyos? Yes, Lord, in your name. Sabi ni Jesus Christ sa kanila, no, get out from me, you workers of iniquity. Umalis kayo, mga gumagawa ng masama. Bakit nga ba sasabihin niya yun? So, iba-ibang denomination, iba-ibang interpretation, kasi ganito, kasi ganito. Sa Quran, itong sagot. Ba't yun sinabi ni Jesus? Surah Ma'idah. Last ng Surah Ma'idah. Sasabihin ng Allah Ta'ala, sa Day of Judgment, sabi ko sa inyo, ang Allah Ta'ala, mayroon siyang adala, may justice. Lahat, i-judge niya. Sabihin niya ng Allah Ta'ala, ngayon kailangan magugas kamay si Jesus. May the peace and blessings of Allah be upon him. Sabihin ng Allah Ta'ala kay Jesus, Ya Isa, anta kulta linnas, ittakhiduni,